Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, Dole, tiniyak na mas palalakasin ang implementasyon ng TUPAD program. Higit 11,000 mga guro sa Maynila matatanggap na ang kanilang naantalang allowance noong October to December 2025. ASEAN Scholarship sa Singapore, binuksan sa mga estudyanteng Pinoy. DZRH, muling namayagpag bilang numero 1 AM station sa Mega Manila. 130 manlalaro inaasang lalaok sa Philippine Golf Championship. At comeback performance ng BTS sa Seoul, mapapanood ng live sa Netflix at docu-film nakatakdang ilabas sa March. Sa ating unang The Better News ngayong araw, tiniyak ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mas pinaigting na implementasyon ng TUPAD program sa bansa. Sa tulong ng itinuturing na frontline gatekeeper, sinusiguro ng kagawaran na makararating ang tulong sa mga benepisyaryo ng walang pagkaantala. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Mas pinaigting pa ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kanilang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program sa pamamagitan ng pag-upgrade sa kakayahan ng mga implementer nito. Ayon sa DOLE, ang ikinasa nilang 2 araw na capacity development activity ay naglalayong mas hasain pa ang program implementers pagdating sa usaping technical, komunikasyon at life skills na mahalaga para sa epektibong implementasyon ng TUPAD. Giit ng ahensya ang mga implementer ang nagsisilbing frontline gatekeepers ng programa. Sila ang responsable sa pagtiyak na nakararating ang tulong ng ahensya sa mga lehitimong benepisyaryo ng walang pagkaantala. Naging sentro ng pagsasanay ang TUPAD implementation process, update sa TUPAD Information Management System o TIMS at guidelines ng ahensya patungkol dito. Pagbibigay diin ng DOLE, layunin ng hakbang na ito na matiyak na maipapaabot ang assistance ng pamahalaan sa mga tamang tao, sa tamang oras at sa tama rin na paraan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman tayo para sa ating mga guro sa Maynila. Dahil simula na ngayong linggo ang pamamahagi ng inyong allowance mula sa Schools Division Office ng Maynila. Ang naantalang allowance ay mula pa noong Oktubre hanggang Disyembre na nakaraang taon na pinondohan ng higit 60 million pesos. Ang The Better News ihahatid ni Dustin Bayon. Maglalabas na 69.8 milyong piso ang pamahalaan lokal ng Maynila para sa allowance ng mga public school teacher sa ilalim ng Schools Division Office of Manila. Ayon kay Mayor Isko Moreno, abot sa 11,700 na mga guro sa pampublikong paaralan ang mabebenepisyo ng naturang allowance para sa buwan ng Oktubre hanggang Disyembre ng 2025. Inaasama ang papamahagi na ito sa mga benepisyaryo ngayong linggo bilang bahagi ng nagpapatuloy na suporta ng LGU sa bawat guro sa lungsod. Samantala, bukod dito ay maglalabas din ng LGU na 9.68 milyong pisong financial assistance para sa higit 6,000 grade 12 public school students sa huling quarter din ng nakalipas na taon. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos ang good news sa mga guro, ito naman para sa mga estudyante. Abot kamay na kasi ang pangarap na makapag-aral sa bansang Singapore sa tulong ng isang scholarship program. Ang mga maswerteng mapipili sa programa, makakalibre hindi lang sa pamasahe sa eroplano, kundi hanggang pati na rin sa kanilang allowance. Ang buong detalye sa report ni Arnold Herrera. Formal nang binuksan ng bansang Singapore ang kanilang mga pinto para sa mga piling estudyanteng Pinoy sa visa ng ASEAN Scholarship Program. Layon ng programa na hubugin ng leadership
at communication skills sa mga kabataan habang nasa ibang bansa. Sa anunsyo ng Singaporean Embassy, imbitado ang mga Pinoy na isinilang mula January 2, 2010 hanggang January 1, 2013 at kasalukuyang nasa 8th grade pataas. Kabilang din sa kriteria ang pagiging mahusay sa paggamit ng Ingles at aktibo sa iba't ibang co-curricular activities sa eskwela. Valid ang scholarship sa loob ng 4 na taon mula secondary 3 hanggang pre-university 2 at may posibilidad pang makakuha ng Singapore-Cambridge GCE A-Level Certificate pagkatapos ng programa. May pagkakataon din na ma-renew scholarship depende sa ipinakitang performance ng mga scholar. All-in din ang benefits dahil sagot nila ang taunang allowance, school fees at airfare kasama na rin ang examination fees. Maging ang medical at accident insurance ay pasok din sa scholarship benefits. Para mag-apply, pumunta lamang sa kanilang website na www.moe.gov.sg. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang balita, nakatanggap ng international accreditation ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO bilang isang world-class gaming institution. Ayon sa ahensya, ito ay patunay na hindi lamang isang kalahok sa pandaigdigang gaming industry ang Pilipinas, kundi isa ring leader na sumusunod sa kaligtasan, transparency at responsible gaming. Ang The Better News ihahatid ni Mili Borja. Mas pinatatag ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang posisyon nito bilang isang world-class gaming institution matapos makuha ang Level 3 accreditation for the Responsible Gaming Framework mula sa World Lottery Association, ang kauna-unahan sa Philippine gaming industry. Ayon sa PCSO, maituturing na makasaysayang yugto ang naturang pagkilala dahil patunay ito na matagumpay nilang naisakatuparan ang kanilang mga layunin at bisyon pagdating sa responsable at etikal na operasyon ng gaming. Ipinunto ng ahensya na ang akreditasyon ay nagsisilbing katiyakan na ang bawat PCSO game ay mayroong nakalaang budget at konkretong resources na nakatuon sa integridad ng operasyon, proteksyon ng mga manlalaro at pagsunod sa mga pamantayang etikal. Gate pa ng PCSO, ang Level 3 accreditation mula sa WLA ay malinaw na palatandaan ang Pilipinas ay hindi lamang isang kalahok sa pandaigdigang gaming industry, kundi isa ring leader na sumusunod at tumatalima sa mga international na pamantayan sa kaligtasan, transparency at responsible gaming. Dagdag pa ng ahensya, ang pagkilalang ito ay nagpapatibay sa pananagutan ng PCSO na ipagpatuloy ang paghatid ng mga programang may malasakit sa publiko habang pinangangalagaan ang kapakanan ng mga manlalaro at ang tiwala ng sambayanan. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dako naman tayo sa tourism sector. Para mas lalong mapaigting ang turismo sa tinuguriang surfing capital of the Philippines, ang Siargao, inilunsad ng lokal na pamahalaan sa probinsya ang isang programa kung saan may layon itong bigyang oportunidad ang mga residente na makibahagi sa pag-promote ng piling tourist destinations. Ang ipapantalya sa Island Escapade Tourism Program, ibabalita ni James Galange. Sinimulang ilunsad ng lokal na pamahalaan ng Del Carmen, Siargao ang Island Escapade Program kung saan mabibigyan ng pagkakataon ng mga residente na magbigay ng serbisyo sa mga turistang bibisita sa kanilang probinsya. Ayon sa LGU, sa pamamagitan ng naturang community managed tour, magkakaroon ng pagkakataon ng mga lokal at tuyuang turista na maranasan at mas makilala ang island life ng nasabing bayan. Kabilang sa mga maiikot na naturang programa ay ang Sugba Lagoon, Pamumuan Beach at Kauhagan and Helian Islands na siyang mga tinuguriang Heart of Pristine Lagoon ng Siargao. Sinabi ni Municipal Tourism Officer Lani Lipio na katuwang ng LGU ay ang mga tourism organization na siyang pangunahan ng mga tourism activity. Ang Island Escapade Program ay mayroong 3-day package kung saan saklaw na nito ang pagkain, accommodation, transportation at mga aktibidad sa piling mga lugar. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa Pilipinas at syempre, una rin sa puso ng bawat Pilipino. Yan ang pinatunayan ng DZRH sa muli nitong pamamayagpag sa Himpapawid laban sa iba pang prominenteng AM station sa Mega Manila. Sa 2025 4th quarter report ng Kantar Media, humakot ang flagship AM station ng MBC Media Group ng 44.99% audience share para masungkit ang top spot sa pag-aaral.
Naungusan ng DZRH ang iba pang AM Giants tulad ng DZWB ng Kamuning na nakakuha ng 24.97% audience share. Nasinundan naman ng Radyo Veritas para sa ikatlong pwesto. Ngayong 2026, asahan pa rin na makakasama ng Pilipino ang DZRH sa mga humahataw na balita at makabagbag damdaming drama sa tanghali. Samantala, the better news naman tayo sa mundo ng golf. Aabot sa higit 100 manlalaro ang inaasang lalahok sa Philippine Golf Championship na gaganapit ngayong Pebrero. Kabilang sa mga dapat abangan ng ilang top golfer sa mundo, maging ang pagpapakitang gilas ng mga Filipino talent. Para sa Balitang Sport, ihahatid yan ni Matchpoint Mili Borja. Inaasang aabot sa 130 players ang lalahok sa season opening ng Philippine Golf Championship na magsisimula sa Webes, February 5 at tatagal hanggang February 8. Ilan sa mga top golfer na dapat abangan ay ang former Order of Merit winners si sina John Caitlin at si Wan Kim ng United States, maging si Jas Johnny Watananon ng Thailand. Ang naturang event ay may kabuang prize purse na $500,000 mula sa Asian Tour at National Golf Association of the Philippines. Ito lang ikalawang sunod na beses na magsisilbing host ang bansa ng season opening na naturang Asian Tour. Ayon kay Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio, kumpiyansa itong ang Philippine Golf Championship ay magbibida ng mga Filipino golfer ay kaya rin makapagsabayan laban sa pinakamagagaling sa mundo. Mula sa Pilipinas, inaasahang haabot sa 25 professionals ang sasabak, kabilang sina Philippine Open champions Angelo Q, Clyde Mondilla at Gerald Rosales, maging ang 5-time Philippine Golf Tour OOM winner na si Antonio Lascuna. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Talaga namang sunod-sunod ang pasabog ng global sensation BTS para sa armies all over the world. At sa pagkakataon namang ito, kumanda na ang mga timbahay dahil ila-livestream ang highly anticipated comeback concert ng Bangtan Boys sa Seoul next month. Yan at iba pang dapat abangan ng fans sa pagsasanib puwersa ng K-pop group at streaming giant na Netflix sa report ni Showbiz Angel. Sira na raw ang armies all over the world kasunod ng anunsyo ng Netflix na mapapanood sa kanila ng live ang highly anticipated comeback performance ng BTS sa historic Gwanghwamun Square sa Seoul, South Korea sa March 21 o isang araw matapos ilabas ng Bangtan Boys ang kanilang upcoming album na arirang na naglalaman ng 14 tracks. And speaking of arirang, ang paggawa ng grupo sa kanilang comeback album itatampok din sa isang documentary film. Ang pinamagatang BTS The Return nakatakda namang ilabas ng streaming giant sa March 27. And of course, pagsapit ng Abril, aarangkada na nga ang world tour ng grupo sa Goyang, South Korea kung saan kabilang ang Pilipinas sa kanilang upcoming shows. Sa pinakahuling update, magkakasamang nasilayan sina RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin V at Jungkook sa Incheon International Airport, ang OT7 patungong Dubai, UAE. Para sa DZRH TV, ito ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama tayong muli bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.